Namiss namin kayo mga ate ah. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagkakita pong itamon sa panibagong araw ng linggo ng muli niyong pinagkaloob sa bawat isa. At salamat sa Diyos sa kalakasan na kanyang pinagkaloob upang tayo po ay makaparito. Amen. Napakaganda po ng panahon na ipinagkaloob ng Diyos at purihin ng Panginoon sa ating pagsisimula. We will only sing one song. At ang ating pong awitin is Good and Gracious King. At ang lahat ay tumayo. Tunay nga ang biyaya ng Diyos ay napakayaman. Amen? Napakasagana. Lalo na ito'y kalunin sa atin ng malaya. Kaya hindi po tayo maraming salamat. Oh, God.
Tulungan niyo kami na ito'y laging maging ang dakilang kasaysayan na ito
sa nakalipas na panahon ay maging laging pinakamatamis na kwento sa aming mga buhay. Huwag naming pagsawaan, Panginoon. Bagkus lagi kami maging excited na ito'y marinig sapagkat ito nagpapaalala sa amin ng aming kalagayan sa inyo nung wala pa kami kay Kristo, na kami ay kaaway po ninyo at nakikipag-away sa inyo. At kami ay sa lahat ng pagkakataon ay puro pagsubay at pagrebelde ang aming ginagawa sa inyo. Subalit, ngayong kami nasumpungan na po ninyo sa magitan ni Kristo, at ngayong kami na kay Kristo na sa magitan ng kaloob mong pananampalataya sa Kanya. Lord, kami po ay nasa kalagayang mapayapa na sa pagitan po ninyo at namin, Panginoon. Hindi na po kami nakikipag-away sa inyo, kundi kami nagpapasakop na sa inyong kalooban at sa inyong Ebanghelyo. At kami ay nagsusumikap na sumunod sa inyong mga salita at sa inyong mga utos, Panginoon. Kami po sa mga pagkakataon na kami nadadapa, nagkakamali, ay hindi na po nagmamalaki at nagmamatigas. Pagkus kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan upang, Panginoon, makita po ng marami ang pagbabagong pinagdaloob niyo po sa amin sa pamamagitan ni Kristo at ng inyong Ebanghelyo. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa bawat isang nandito. Salamat po sa pagdako niyo sa amin dito sa inyong bahay. Dalanginan, Panginoon, pagpalain niyo po ang oras na ito na inyong tinalagaw kung kami magsama-sama at magtipon. At nawa, O Diyos, tulungan niyo na ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan ay maituon po namin ng lubos sa aming pagtitipon upang ang inyong mga katotohanan at ang inyong mga salita ay maging malinaw sa amin at ito'y matanggap po namin ng buo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, patawarin po kami sa aming mga pagkakataon na kami nagiging pasaway at matigas ang aming ulo. Lord, hugasan niyo po, linisin kami sa aming mga karamihan. Wala po kami nanumang na pinukubli sa inyo. Ang lahat ng bagay ay hayag po sa inyo. At bakit po ninyo maging ang mga maliliit na nangyayari sa kasulukulukan ng aming mga kaisipan at mga puso, Panginoon. Lord, kung ito'y mga bagay na hindi kaya-aya sa inyo, tulungan po ninyo kami na ito'y aming mapanagumpayan. Patuloy niyo pong i-bless ang aming pagtitipon sa umaga ito. I-bless niyo po ang bawat isa at gayon din ang aming gawain sa umaga ito. Itaas mo ang pangalan sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, i-bless mo rin ang aming Big Sunday mamaya at ingatan mo ang lahat ng paparoon sa main church, Panginoon. At nawa ang aming fellowship ay maging matamis, lalo higit ang mga aral ng inyong mga salita. Nawa ay maisentro kay Kristo at sa inyong Ebanghelyo. Tulungan niyo rin ang inyong mga anak sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga karamdaman, at sa lahat ng kanilang mga suliranin, Panginoon. At ikaw patuloy na magbigay ng wisdom at kalakasan sa bawat isa at tatagpuin ang lahat sa kanilang pangangailangan, pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Salamat po ng marami, Panginoon. Mahal po namin kayo. At wala kang ibang nais sa buhay na ito, sa buhay ng aming mga anak, kung hindi ang ikaw ay maitaas at mabigyan ng kanilang. At ang ito'y aming huling at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, mananako, Diyos na si Jesus. Amen. Salamat po. Kayo maaari ng makaupo. Magandang umaga po sa bawat isa. Kami ng Panginoon. Napakaganda ng ating bulaklak sa umaga nito. Amen. Tuloy ng Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na. At dumako na po tayo sa ating series of lesson dito po sa ikalimang kabanata ng unang Tesalonika. At mag-aaral po natin ang talatang 12 hanggang 14. Lalatawan po muna natin ang talatang 1 hanggang 11. Amen? Next week na po natin tatalakayin.
At since nakapanahon po itong talatang 12 hanggang 14, ay tatalon po muna tayo dito, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umaga ito, our duties towards our faithful ministers. Our duties towards our faithful ministers. So, nung nakaraan po, mga kapatid, ay nakita po natin kung paano po ibinahagi ni Pablo ang mga bagay na mangyayari na may kinalaman sa paparating na panahon, lalo higit sa pagbabalik ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Kung nung una po siya'y pumarito bilang tagapagligtas, sa pangalawang pagkakataon, siya po'y paparito bilang hukom, bilang judge, at hindi po siya paparito bilang tagapagligtas. Yun po ay ginawa na niya nung unang pagparito, subalit sa kanyang pangalawang pagparito, siya po ay magiging hukom ng lahat. At ngayon, tayo po ay nandito sa Kabanatang 5. Okay? Kung saan tapos na po natin yung chapters 1 hanggang 4. At ngayon, nandito tayo sa chapter 5. But we will jump to verse 12 hanggang 14. Sabi po niya, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their works' sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort them, comfort the feeble-minded, support the weak, and be patient toward all men. Let's pray. Lord, salamat po sa mga salita po ninyo na aming nabasa. We ask that you would bless this, Lord, and bless this time as we delve into your word and study the truth of your words. We long for the moving and working of your Holy Spirit within us and within our hearts. That we would have a change of mind, a continuous change of mind, and a continuous growth in our faith and spiritual life. Thank you, Lord, for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Our duties towards our faithful ministers. Paulit-ulit po natin binanggit sa mga nakaraang pag-aaral na ang pananatili ni Paul at ni Timothy at ni Silas dito po sa lugar ng Thessalonica ay hindi nagtagal. Ito nga po ay halos ayon sa mga Bible historians or biblical historians, halos 28 days na ang pinanatili nila dito. And less than 1 month po yun, mga kapatid. Talagang hindi po ito naging sapat upang mapag-aralan at maituro lahat ni Paul sa mga taga-Thessalonica na tumanggap ng Ebanghelyo ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa katotohanan sa salita ng Diyos. At isa na po rito ang mga bagay na may kinalaman sa paparating na panahon na muling babanggitin na ipagpapatuloy na banggitin ni Paul dito po sa Kabanatang 5. Pero isa sa mga naging issue po nila or isa sa mga naging katanungan po nila ay ang pagkawala ni Paul at ni Timothy at ni Silas ay kung sino na sa kanila ang mamumuna at magtuturo. Salamat sa Panginoon, sa kabila ng pagkawala o hiwalay na maaga nitong mga lingkod ng Diyos, ay meron po siyang mga itinayo na mga kalalakihan sa kabila ng kakulangan nila sa karunungan sa salita ng Diyos,
ay sila po ay tumayo at nanindigan at nanguna sa mga mananampalataya dito po sa lugar ng Thessalonica. So, napakahalaga po na mayroong mga matatapat na kalalakihan na nangunguna sa ating spiritual na buhay. At napakahalaga nito na mayroon tayong tinitingnan na nangunguna sa atin bilang halimbawa at tagapaalala sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi ko maisip o lubos maisip, mga kapatid, na bilang isang Kristiyano na tayo po ay mabuhay nang wala tayong tinitingalang mga leader na pwede po nating mapagkatiwalaan. Mga leader na matatapat kay Kristo at sa kanyang iglesia at sa kanyang ebanghelyo. Mga leader na hindi po nang-aabuso. Mga leader na ang laging iniisip ay ang kapakanan ng mga tupa, ang kapakanan ng mga mananampalataya. Kaya napakahalaga po nito. Kaya sabi ni Paul, "We beseech you, brethren." Pag sinabi pong "we beseech you," ito po ay napakahalaga. Ito po ay nararapat na bigyan ng pansin sapagkat ito po ay binibigyan ng diin ni Apostle Paul na bigyan natin ng pansin at huwag pong baliwalain. Sa Tagalog, ang sabi po niya, ipinamamanhig ko sa inyo, ipinapakiusap ko sa inyo, binibigyan din ko sa inyo. Iyan po ang ibig sabihin ng "we beseech you." Ibig sabihin, napakahalaga po nito, mga kapatid, na ito'y bigyan natin ng pansin. Lalo higit kung ang leader po natin na ibinigay ng Diyos, siya po ay talagang nagtatapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Marami po kasing mga leaders, mga kapatid, na may hawak ng mga kongregasyon sa mga panahon natin na ang katapatan nila ay wala na po kay Kristo at wala na po sa kanyang ebanghelyo. Recently, mga kapatid, kami po ay pumunta ng Maynila upang makipaglamay doon po sa kamag-anak ng kapatid ni Mrs. At namatayan po kasi sila. At to my surprise, doon sa funeral service ay meron po silang kamag-anak na pastor ng isang evangelical church. And to my surprise, yung pangalan ng church ay Rima Christian Church. Akalain ko rin, mga kapatid, this year, last year, nag-attend ako ng conference doon sa Cubao. At yung pangalan ko, inilakip doon sa pangalan ng church na yun. Imbis na yung pangalan ko, Eric Balahadja, Good Shepherd Baptist Church, ang nakalagay, Eric Balahadja, Rima Christian Church. Tapos, itong week, doon sa Lamay, namin ko yung pastor ng Rima Christian Church. Nabuksan ko po ito kasi nung tumayo na itong pastor para mag-preach about sa kamatayan, babasahin lang po niya yung salita ng Diyos, and then sunod-sunod na kwento. Kung ano-anong kwento tungkol sa buhay, tungkol sa pagpapatawa, tungkol sa ibang tao. Ang sabi ko sa isip ko, ganito na ba yung pangangaral na yon ng Ebanghelyo? And then I asked myself, ganito ba ako noon nung nandun pa rin ako, nung wala pa ako sa mga katotohanan na pinanghahawakan natin ngayon? Ay, paano nangyayari na nababasahin yung salita ng Diyos tapos ang paliwanag ay puro kwento na lang at wala nang katapusang kwento at
yung background ng pangyayari doon sa binabasa ay hindi man na ibabahagi. At sa dami ng kwento, madalas sa kanyang pagsasalita na napapalayo doon sa binasa niyang talata. Patawarin sana ako ng Panginoon sa mga taong nagdaan na kung saan gayon ang aking pagtuturo. Pero mga kapatid, nakakalungkot na kung saan maraming mga tumatayo ngayon na mga mangaral sa likuran ng pulpito na hindi na nakasentro at wala ng katapatan yung kanilang mensahe sa Ebanghelyo ng Diyos at sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo, to know them which labor among you and are over you, and rule over you, yan po yung ibig sabihin niya, in the Lord, and admonish you. So, nakikiusap ako sa inyo, sabi niya na kilalanin ninyo o bigyan ninyo ng pagkilala ang mga matatapat na lingkod ng Diyos na naglilingkod sa inyo. Bigyan ninyo ng pagkilala. And sad to say, mga kapatid, itong mga talatang katulad nito ay talagang naaabuso, lalo na sa panahon natin ngayon. Inaabuso ng maraming mga pastor upang makatanggap sila ng maraming pakinabang sa kanilang mga sarili. Itong buwan na ito, na October month, ito ay tinatawag ng iba na Reformation Month. But yung iba, kinonvert nila ito to Pastors Appreciation Month upang kilalanin yung mga pastor, which sa aking pong opinion ay hindi na po kailangan. Ano po? Kasi pag nagbe-birthday naman yung pastor doon sa kanyang church, automatic po binibigyan naman siya ng recognition. Di ba? So, bakit meron pang need na gawin ito na magkaroon ng Pastors Appreciation Month? Na hindi sinasabi na masama na magkaroon ng Pastors Appreciation Month. Dahil dito mismo sa talatang ating binasa ay sinasabi niya na yung mga matatapat na lingkod ng Diyos ay dapat nabigyan ng pagkilala. Amen po? So, siguro kaya nila ito itinalaga para sa mga talata nito, but ang sinasabi ko lang, kung binibigyan ng pagkilala yung pastor sa kanyang kaarawan, bakit kailangan pang magtalaga ng ibang panahon para dito? Amen? But in any ways, ito po yating gagawin bilang pagkilala sa mga lingkod ng Diyos na ginamit niya sa ating buhay. Now, itong gagawin po natin ito, since hindi naman natin laging nakakaharap yung mga pastors ng Good Shepherd Baptist Church at yung ating pinaka-senior pastor, ano po, si Pastor Mon. So, I think it is just right na may panahon upang kilalanin natin sila ng at least minsana, and most especially yung ating senior pastor. Yung lahat po ng mga churches ng Good Shepherd Baptist Church, nagkaroon po sila ng monetary contribution at ito po ay hinati ng pantay-pantay at ibinigay sa lahat ng pastor ng Good Shepherd Baptist Church at nakabahagi po tayo doon. Pati yung gawain natin sa Escalier, isinalin po natin, nakabahagi po doon upang maging blessing po tayo dito po sa mga pastors ng Good Shepherd at sila ay sinasabi natin sa kanila na sila ay blessing sa atin at na gagalak tayo na sila ay naglilingkod sa Diyos. And nagdagdag tayo ng counting groceries para sa ating senior pastor to make him feel na talagang ina-appreciate natin yung kanyang buhay. Because kung hindi siya dinamit ng Panginoon, hindi natin alam kung yung gawain dito ay masisimulan o hindi. I believe masisimulan naman ng Diyos. But siya yung ginamit ng Panginoon upang ang gawain po rin
natin na sa loob ng magsing panahon ay tinanggap po natin, no? So napakabuti ng Panginoon. Kaya mamaya ay gagawin po natin yan. We will appreciate the pastors of the Good Shepherd Baptist Church, lalo na yung ating missionary pastor. Ito'y napakaliit na bagay sa mga pagpapalang ating pong tinanggap po dito sa ating gawain. So sabi ni Paul, ito'y marapat lang na gawin doon sa mga lingkod ng Diyos na tunay na nagtatapat sa Ebanghelyo. Kaso yung iba, inabuso po nila itong bagay na ito na kung saan yung iba nakakatanggap na ng mga masganang mga bagay, at itong mga tao ay puwersadong nagbibigay, na pag hindi sila nagbigay ay napakapangit ang tingin sa kanila. So, katulad ng sinasabi ko, hindi po ito puwersahan. Kung meron, meron. At kung wala, ay wala. But, ang importante, ginawa natin yung ating magagawa para sa Panginoon. Kung makikita po ninyo, lalo na ngayon sa social media, meron mga nakakatanggap ng mga millions, as in millions, bilang regalo sa kanila. Meron nga isang pastor, nag-birthday siya, 70 years old, binigyan siya ng kanyang church ng 7 million pesos. Sana all. Amen? Pastor, totoo ba yan? Totoo yan. Lately, nakita ko, may isang pastor, just this month, dahil Pastor's Appreciation Month, binigyan siya ng isang brand new BYD na SUV. Yung electric car. Sana all. Okay naman po itong kahit church. At kung hindi nagiging burden sa tao yung pagbibigay, okay naman po ito, lalo na kung yung lingkod ng Diyos ay matapat kay Kristo at sa kanyang Ebanghelyo. Hindi okay ito kung nagiging kabigatan ito sa iba. Hindi okay ito kung marami ang mga taong hikaos sa buhay dyan sa loob ng church at napipilitan sila at napapwersa sila na magbigay din para makaranas lang ng karamihan yung lingkod ng Diyos. I think hindi po tama yung ganun, mga kapatid. Pwede silang alalahanin, pwede silang kilalanin, pero sa tamang paraan. Sa paraang sinasabi ng salita ng Diyos. In fact, dito ang hinihingi na pagkilala ay respeto at pagmamahal. It's not material, mga kapatid. Bagamat pwede rin po natin ipakita sa material na bagay yung respeto at pagmamahal. Tama po? But what is the use ng material na bagay na ibibigay kung walang tamang respeto at walang tamang pagmamahal? Tingnan po ninyo, ang sabi niya, kilalanin niyo sila na nagpapagal sa inyo. Ibig sabihin, talagang meron silang concern sa buhay ng mga mananampalataya. Ang concern nila sa mga mananampalataya ay ang patuloy silang lumago sa Panginoon. Ang concern ng mga lingkod ng Diyos na ito ay patuloy tayo na magtapat sa Panginoon. Patuloy tayong matuto ng mga tama at totoong aral at doktrina. Ngayon, nagkakaroon na yata ng anibersaryo, yung isang kulto dyan na nagtuturo na si Kristo ay tao lamang. At binibigyan nilang parangal itong anak ng kanilang founder. I mean, sa dami-dami ng buwan. But ito pa yung ginawang Pastor's Appreciation Month nitong mga evangelicals. Para tuloy siya, sabihan sila ngayon ng mga kulto na ito na gumagaya tayo sa kanila. Kung kailan nila pinaparangalan yung kanilang leader na si Manalo, ay tsaka naman itinalaga itong Pastor's Appreciation Month. Sasabihin nila, itong mga gaya-gaya sa atin, itong mga born again na to, itong mga baptist na to. Diba? Napaka-ironic niya, mga kapatid.
kapatid. But ang sinasabi mo natin, kung itong mga taong ito na sugo ni Satanas, tagapangaral ng kamalian, ay binibigyan ng parangal, how much more itong mga nagtuturo sa atin ng katotohanan. Amen? Itong mga nagpapagal sa ating buhay. In fact, sa church na ito, mga kapatid, masasabi ko na marami tayong naging mga kasamahan dito, and probably meron pa tayong mga naging kasamahan, meron pa tayong mga kasamahan dito, na mas marami ang blessing na tinanggap nila since naging kabilang sila sa church na ito, kaysa sa naiambag nila sa church na ito. I can confidently say that, mga kapatid. Why? Dahil yung blessing ng Panginoon, binibigay niya. At hindi natin sinasabing masama yun. Mabuti yun na kung saan yung iba na nakakasama natin dito ay pinagpala sila ng Panginoon sa pamamagitan ng church nito. Pero meron naman tayong mga kasama rito na talaga naman ang dami na naiambag sa church na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ganun talaga sa loob ng church, di ba? Kapatid, ang importante, nagpapatuloy po tayo. At may pagkilala tayo, may respeto at pagmamahal doon sa mga matatapat na leader na binigay sa atin ng Diyos. Matatapat in the sense na sila'y matapat sa Ebanghelyo at kay Kristo at sa kanyang iglesia. Meron kaming awitin mamaya sa big choir. Ang pamagat niya ay pamagat ng awit, Ministers of Love. Hindi lang ang mga lingkod ng Diyos, hindi lang sila dapat maging ministers of love. Dapat sila ay ministers of truth and love. Una, katotohanan. Pangalawa, pagmamahal. Wala pong kabuluhan yung pagmamahal kung ang gumagabay dito ay kamalian. Yan ang gusto ng mundo ngayon. Love, love, love. Hindi ba pwedeng mahalin na lang natin sila at hayaan natin sila? Kasi pare-parehas naman tayong nabubuhay sa mundo. Yan ang sinasabi ng mundo eh. Tama? Lalo na yung mga LGBT. Hindi ba pwedeng mahalin na lang natin sila, hayaan na lang natin sila? Hindi mo pagmamahal yun. Pangungunsinte, yung ganung bagay. Na kung saan nakikita mo ng mali, hahayaan mo pa, sasakayunin mo pa, tapos ituturo pa nila sa mga bata. Yan ang ginagawa nila sa ibang bansa. Pinipwersa nila yung mga eskwelahan para ituro sa mga bata yung kanilang mga ideolohiya, which is mali, mga kapatid. Ang sabi naman ni Charlie Kirk, bakit yung kasinungalingan na pinapaniwalaan mo sa sarili mo, bakit kailangan ko rin paniwalaan sa sarili mo? Tama? Kung sinasabi niya na lalaki siya, pero sinasabi niya babae siya, so we all know na yun ay kasinungalingan na pinipilit niyang ipapaniwala sa sarili niya. Yun ang sinasabi ni Charlie Kirk. Ngayon, bakit ako? Sabi niya, kailangan kong pwersahin ang sarili ko na papaniwalaan din dun sa kasinungalingan na pinipilit niya sa sarili niya. Di ba? Iyon ang gusto ng mundo kasi raw love. So nakita po ninyo ang pagiging malala ng isang ng pagmamahal na nahiwalay sa katotohanan. So ito yung sinasabi ni Paul na dapat maging matatapat yung mga leaders na nakatayo o dumatayo sa katotohanan at kay Kristo. Dahil once na sila po'y tumalikod sa katotohanan, yung pagiging leader po nila ay hindi na sa Panginoon. Okay? Maraming mga kababaihan ngayon na tumatayong pastor sa iba't ibang mga grupo. Kahit na sa mga kapangalan po natin, sa ibang mga lugar, meron po sila. Nakakalungkot, yung iba pa ay hindi sila talaga equipped sa salita ng Diyos. Kaya kung ano-ano ang tinuturo nila sa mga tao. So ito yung tagubilin ni Paul. Bigyan natin sila ng respeto at pagmamahal. Not necessarily material na bagay. Paano natin bibigyan ng respeto at pagmamahal? Suportahan natin yung ating mga pastor. Sa mga activities, suportahan natin sila.
Sa gabi, ipanalangin natin sila. Pag nagtuturo ang pastor o nananalangin, suportahan natin. Huwag tayo kung ano-anong ginagawa natin. Di ba? That is a sign of respect and love. Bakit? Ang sabi niya, next verse natin. And to esteem them very highly in love. Saan? For their works' sake. Dahil dun sa trabaho na tinatrabaho nila, ano yung trabaho ng Panginoon yun? Dahil sa ministry, we must esteem them. Tingnan po niyo, napakatindi ng pagkasabi dyan ni Paul, no? Very highly. Sa ibang salin, sabi niya, and have a high opinion of them in love. Dito sa isa, esteem them most highly in love because of their work. Respect and honor them in love because of their work. Esteem them very abundantly in love because of their work. Sa Tagalog, lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Yan pala ganun, ano? Mahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang trabaho. So, ibibigay natin ito sa kanila, hindi dahil sa kanilang persona, hindi dahil sa kanilang pagkatao, hindi dahil sa kanilang na-achieve sa buhay o na-achieve sa kanilang edukasyon, kundi ibibigay natin itong pagkilala, itong respeto at pagmamahal sa kanila dahil sa trabaho na kanilang ginagawa. Kasi hindi nila ito trabaho. Ito ay trabaho ng Diyos. So, napakaganda itong mga paalala nito na makita natin yung ating mga duty towards the ministers or the faithful ministers of the Lord. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Kapag nakakita tayo ng ibang mga mangangaral na kung saan narinig natin sila, I hope naaalala natin yung mga o yung leader na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pastor ko hindi ganyan. Yung pastor ko hindi ganyan magturo. Yung pastor ko hindi ganyan magsalita. Yung pastor ko hindi puro pera. Yung mga pastor kasi kahit anong pamagat ng mensahe sa bandang dulo, pera pa rin ng punta eh. May mga pastor na ganyan eh. Our topic for today is how to have a happy family. How to be a good Christian. How to be a good steward. How to be faithful. How to suffer for Christ. Ang daming topic na sinasabi. How to be loving. How to love your enemy. Pero sa bandang dulo, pagbibigay ng pera, yung bagsak, ay mga pastor na ganyan eh. So, kung yung pastor natin ay talagang nakikita natin, naging matapat siya sa katotohanan at sa Ebanghelyo, abay, talagang lalo natin bigyan ng pagpapahalaga yan. Ang sinasabi po ni Paul dito, mga kapatid, sa Thessalonica, hindi na ako nakabalik dyan, pero salamat sa Panginoon, may itinayo sa mga leader sa inyo. Sana, sabi ni Paul, kung ano yung pagkilala na binigay niyo sa amin, ganun din ang pagkilala na ibigay niyo sa kanila. At yan ang ipinapakiusap ko ang sabi ni Paul. Amen? Kaya sabi niya, ipinapakiusap ko sa inyo. Esteem them very highly. Respect and honor them in love. Yan po yung sa ibang salin. Ako. And be at peace among yourselves. Ibig sabihin, siguro mayroon mga gusto nila si Paul pa rin, si Silas at si Timothy ang magmuna sa kanila. Kaya lang mayroon mga tumatayong leader na ginagamit ng Panginoon sa kanila. At yung iba nagkakaroon ng konting hidwaan dahil baka ayaw nila itong mga leader, mas gusto nila si Paul. Pero sabi ni Paul, yung mga tumatayo sa inyo na binigay ng Diyos, na nagtatapat sa Ebanghelyo, bigyan ninyo ng pagkilala, respeto, pagmamahal dahil sa kanilang trabaho,
Hindi madali yung trabaho na yan. Hindi biro yung trabaho na yan. Mahirap yung trabaho na yan. At ginagawa nila yan, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa Diyos. Bagamat marami ngayon, ginagawa nila yan para sa kanilang sarili ng kapakinabangan. May sinend po na video sa aming GC, si Pastor, I think si Pastor Edsel. Meron pong pastor, nakatayo siya, nakapila yung mga tao dyan. Tapos, itong mga tao, may dala silang sobre. Ngayon pala, yung pastor may sinabi. Ngayon, itong babae, inaabot niya yung pera niya, plus yung pera niya ay nagkakalaga ng $1,000. May sobra pa na, I think, $80. So, sabi ng babae, nandito, sabi niya, yung aking seed offering na sinabi mo, sabi niya sa pastor, na $1,000, sabi niya. At pinasobrahan ko pa ng $80, ang sabi niya, para lalong sumagal sa akin yung blessing. Alam niyo, ang sabi ng pastor, sabi niya, hindi $1,000 ang sinabi ko. Ang sinabi ko, sabi niya, $2,000. Simple mo yun. Sa bawat tao na nandun sa kanyang church, hinihingan niya ng $2,000. Nasaan sa Bible yun, mga kapatid? Pero pwede nilang manipulahin ang salita ng Diyos para itong mga tao, dumugo yung kanilang mga pitaka at lumabas yung kanilang mga salapi kahit na hindi kailangan nila sa kanilang mga buhay. Ito po yung sinasabi natin, mga kapatid, pwedeng manipulahin ang maraming mga karat. Ang salita ng Diyos upang magkamal sila ng mga salapit sa maraming tao. Kaya mag-ingat mo tayo sa mga ganyang tagapagturo, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga ganyang mga karal. Okay? Lalo na, minsan may napupuntahan tayo mga churches, ang dami nilang lalagyan ng offering. Ano? Hindi naman po masamang mag-offering. Basta tama. Amen? Basta tama po at biblical. Okay? So, yan po yung sinasabi ni Paul. Yan po yung mga duties natin. Primarily sa ating pong mga leaders. Let's go to 1 Timothy chapter 5, verse 17. Just to support our text. Ano po? 1 Timothy chapter 5, verse 17. At dito na tayo mag-close, mga kapatid. Let the elders, ibig sabihin, yung elders, yung bishops, yung pastors, yung under-shepherds, yan po, iisa lang po yan, mga kapatid. Okay? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, special labor in the Lord and doctrine. So ito yung napag-aralan na natin nung nakaraan, nung tinalangin natin ang 1 Timothy, no? But in support sa ating text, ang sinasabi niya rito, yung mga leaders natin that rule well. Ibig sabihin yung mga nangunguna ng maayos at tama. Hindi yung mga nang-aabuso, hindi yung mga ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling pakinabang. Okay? Kundi yung mga nangunguna ng maayos at matapat sa harap ng Panginoon. Paano yun? They labor in the word and doctrine. Talagang pinagsusumikapan nila yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang maipangaral sa mga tao. At hindi kung ano-anong kwento, kung ano-anong haka-haka, kung ano-anong invento. They are to be, sabi niya, counted worthy of double honor. Ano yung double honor? Respect and love doon sa panawagan nila at doon sa trabaho na tinatawag nila. Kasi una, ang tumawag sa kanila ang Diyos at yung trabaho na ginagawa nila ay trabaho ng Diyos. Yun ang double honor. Hindi double material blessing ang sinasabi dyan. Katulad ng sinasabi ng ibang mga karal. Yan ang ginagamit nila. Sinasabi nila, tingnan nyo, yung mga pastor, double honor. Kaya kung pag-birthday ng misis mo, yung regalo mo sa kanya ay 1,500, dapat sa pastor, double honor. Dapat sa pastor, 3,000. Anong itatapat mo doon kung wala ka sa salita ng Diyos?
Anong itatapat mo doon kung hindi ka maalam sa salita ng Diyos? Anong itatapat mo doon kung hindi ka lumalago sa salita ng Diyos? O nga, no, nasa Bible, double honor. O, love, yung regalo sa iyo nung nakaraan, 1,000. Ibig sabihin sa birthday pastor, bigyan natin siya ng 2,000. Kasi double honor. Hindi ho pera yan, mga kapatid. Amen? Maling interpretasyon yun. Hindi pera yan, hindi material na bagay yan. Yan ay respeto at pagmamahal doon sa kanilang una, panawagan, at doon sa kanilang pangalawa, ministeryo o trabaho na ibinigay ng Diyos. Bigyan natin sila ng tamang respeto. Paano yun? Ibig sabihin, parangalan natin yung kanilang leadership. We must obey them, follow them in their example, support them as much as we can. Yun lang simpleng pagdalo natin, napakalaking suporta yan sa mga pastor. Alam niyo ba, napakasakit sa mga pastor na kung saan yung mga mananampalataya ay laging wala dyan sa kanilang mga upuan. Hinahanap at pinapanalangin nila ang kanilang mga tupa. Nasaan na yung sinasabi ni Paul na ibigay natin yung respeto at pagmamahal. Esteem them very highly in love. Yan po yung worthy of the honor. At gagawin natin yan, again, hindi dahil sila sa pagkatao nila o kung anong nakamta nila, kundi dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. And to tell you honestly, ako personally, hindi ko i-demand yung ganyang bagay. I believe I need to earn yung ganyang bagay na sinasabi ng Diyos. But kung nakikita po natin yung mga leaders natin, nagtatapak sila sa Panginoon sa katotohanan ng kanyang salita. Linggo-linggo ang natatanggap natin na hindi kung ano-ano o hindi talaga ng salita ng Diyos. Then, you count that pastor, you count that elder, you count that bishop worthy of the whole honor. Revere him highly in love. Give him respect and honor for the sake of his calling and the work that he did in the room. Tayo na natin kami. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa mga paalala ng Panginoon. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay at ingatan niyo po kami sa aming pagtatapos ng aming gawain sa umaga nito at maging mamaya sa aming pagtungo sa Santo Cristo for our big Sunday. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi na po tayo aawit ng ating pagbati. Tuloy-tuloy na po tayo sa panalangin sa ating pagkakaloob. Purihin natin ang ating asawa na pamunatan tayo sa panalangin sa ating pagkakaloob. Tayo po ay Amen. Salamat po. Ay maaari ng mga po. Huwag po natin kalimutan yung ating mga commitment sa ating pong regular offering, sa ating mission giving, at sa ating pong sacrificial giving. Salamat po sa mga patuloy na